Tingnan nyo, hanggang ngayon, hindi pa sinusuli ni BBM ang 203, Tama. hindi pa binabayaran ang 203 billion na estate taxes. Estate taxes sa properties ni Ferdinand Marcos na si BBM ang administrator. Eh kung binayaran po niya kaya yung 203 billion, eh di mabawas-bawasan naman po ang Tama. kahirapan ng Pilipinas. Eh sa ngayon, pumasa na naman sila ng budget na meron pa ring mga unprogrammed funds. Ginit po na Makabayang Black na malakas pa rin daw ang ebidensya na siya magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa kickback sa flood control scandal. Gate po ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita niya mismo ang screenshots ng mga palitan ng mensahe ni Marcos Jr. kay Undersecretary Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Kung pakapalan ho talaga ng mukha mga ka-update, ito na nga ho talagang si Martin Luther King, si Marcos Jr. ang nangunguna ho dito sa ating bansa. Bagi ito mga ka-update, ito ka kasi mga ka-update, itong pinangako ni Bobong Marcos Jr. noong nangangampanya pa lamang ho siya 2022. Sinabi niya ho sa taong bayan, harap-harapan ho ng media, na ibabalik niya ang estate taxes ng tatay niya hong diktador. Magkano ho ba yun mga ka-update? Ito ho kasing usapin dito, nagkakahalaga ho ng 203 billion pesos. Ganyan ho kalaki. E di sana mga ka-update, kung binayaran na ho ni Marcos Jr. itong ganyang kalaking, alam niyo na, estate taxes ng kanyang amang diktador, e di sana mga ka-update, nakakatulong pa ho siya sa taong bayan. Hindi ho tulad ngayon tignan nyo, nadadivert na nga ho nila yung issue mga ka-update na pagtatakpan pa ho yung Speaker of the House. Ayan, si Martin Luther King, di ba, nag-resign. Kaya ngayon mga ka-update, wala na, hindi na siya Speaker. Pero noong bumalik ho siya dyan sa House of the Representatives, nagpakita lamang ho siya, pinagkaguluhan siya, di ba? Sinabi naman na ho dyan mga ka-update na bakit ano ang intensyon niya kung bakit siya bumalik dyan. Dahil nga ho mga ka-update, yung impeachment na inihahain, inilalatag nila kay BP Sara. Hindi lang ho yung inilalatag ni, alam nyo na, yung mga mababang kupulungan, yung impeachment ni BP Sara ang ating pag-uusapan dahil mga ka-update, parang bumabaliktad na itong si Antonio. Si, alam nyo na mga update, yung malakas yung sapok sa ulo, sinabi niya meron daw ho siyang ebidensya at conversation ni Marcos Jr. at nitong si Bernardo, nagpapalitan daw ho sila na tumatanggap daw ho ng di umano bilyon-bilyon na ito ho ang ating pag-uusapan. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, unahin na ho natin ito si Antonio, yung Malatrillanes ang galawan. Kaya mga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. 4 hanggang July ng 2025. Kasama raw sa nabasa ni Tino ang computation kung paano ginastos ang 8 billion pesos na kickback ng Pangulo, kaya po ng ginasta sa advertisement sa TV, pagbayad raw ho ng 6 na milyong piso sa dayuhang pollster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa panahon po ng midterm election campaign. Ayun nga mga ka-update, dito pala winawaldas ni Bobong Marcos Jr. yung di umano 8 billion pesos na nakickback ho niya. Yung nakuha ho niya mga ka-update sa kanilang pinagnanakaw dyan sa kabanho ng bayan. Ano ho ba sa tingin nyo itong ginagawa ni Antonio Tino mga ka-update? Tingin nyo ho ba sarswela lamang itong inihahain ho nila dyan? O talagang bumabaliktad na ho siya kay Bobong Marcos Jr.? Komento nyo na ho yan sa comment section. On July 10, pinabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara Residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko, si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Yan po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Itinuro ho naman na source ng mambabatas sa nasabing mga mensahe si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ipinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Representative Egay Erice. Pero nang hingiin po ng News 5 kay Tino ang kopya ng mensahe, sinabi niyang mas mainam nga daw na si Leviste na mismo ang siyang magbigay nito at siyang magpaliwanag. Ayan nga mga ka-update, kung totoo ho talaga ito sinasabi ni Tino mga ka-update na
si Rep Libiste na lamang daw ang magbigay o maglantad ng mga nalalaman ng mga bilyon-bilyon na kickback dyan sa flood control na matindi naman nga mga ka-update na hindi ho talaga binibiro yan. Kasi sa bawat pagnanakaw ho nila, isang Pilipino, milyong Pilipino ho ang napeperwisyo. Tayo ho'y napeperwisyo kasi ho tayo ang nagbabayad ng buwis. Mga ka-update, kung hindi nyo ho nalalaman na akala nyo sa trabaho lang ho tayo nagbabayad ng buwis. Nagkakamali ho tayo dyan. Pag dumadaan ho kayo sa expressway, nagbabayad ho tayo ng buwis. Pag bumibili ho kayo sa tindahan, sa 7-Eleven, yung mga may VAT sa ilalim, mga ka-update, yan ho, isa rin ho tayo nagbabayad ng buwis. Kaya kung hindi nyo ho alam, mga ka-update, lahat ho tayo may karapatan ho magreklamo, magsalita, dyan sa gobyernong magnanakaw. Kaya itong pinapakita ni Tinyo, mga ka-update, tignan ho natin kung literal na bumabaliktad ho siya sa administrasyon o sarswela lamang. Di ba? Pinabulaan po naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw po bago ang intriga laban sa Pangulo na nakafocus lamang daw ngayon sa isyong pang-ekonomiya. Ang amin pong himpilan din po ay bukas para po dito kay Adrian Bersamin. Opo, at maging ito ho naman kay Liviste na ngayon daw po ay nasa abroad. Samantala, tinawag ng Chinese Embassy na ipokrito at ignorante ang resolusyon ng Senado na kumukundina sa mga pag-atake ng China sa mga opisyal ng ating gobyerno. Banat ng embahada, kaunti lang daw ang alam ng mga senador tungkol sa diplomasya at minamaliit nila ang mga hakbang sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Ang kaipokritohan, kamangmangan at pagiging taklesang yan ay pagbabayaran daw ng mga ordinaryong tao. Buwelta naman ni Senate President Tito Soto ang pagtawag ng China na ipokrito at mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Sinasabi raw ng Chinese Embassy na tinatakot ang kanilang diplomats pero sila itong bastos at nag-aakusa ng political stunt. Mukhang sila raw ang kauntiang alam sa diplomasya. Iginit din ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo na kung merong hindi diplomatic dito, walang iba kundi ang Chinese Embassy. Dahil nilabag daw nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations sa hindi pagsunod sa batas ng Pilipinas. Sa iba pang mga tampok na balita, nabenta na ang mamahaling Rolls-Royce na may libreng payong na mag-asawang Diskaya. Ang lone bidder po na si Pio Velasco ang nakakuha ng mamahaling sasakyan. Siya ang founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom Incorporated sa Baguio. Nabili po ang naturang kotse sa halagang 29 million pesos. Pinag-aaralan nila ngayon kung ito ba'y gagamitin o i-display na lamang sa kanila pong theme park sa Baguio. Bukod kay Velasco, may dalawa pa daw pong mga rehistradong mga bidders na nakapagsumite ng mga dokumento at nakapagbayad po ng registration fees. Kabilang dito si Willie Revillame, pero pareho pong hindi nakapunta ang dalawa sa tinakdang oras po ng bidding. Ayon po naman sa Bureau of Customs, muli pong isasalang sa public auction ang mga hindi nakuhang mamahaling sasakyan. Kabilang rito ang 7 iba pa na mga auto na pagmamay-ari ng mga Diskaya. May bago na namang arestwarant ang negosyante at DILG Most Wanted na si Charlie Atong Ang. Inilabas yan ng San Pablo Regional Trial Court sa Laguna, kaugnay pa rin ng kaso ng missing sabongeros. Kasong kidnapping with serious illegal detention ang isinampa laban kay Ang. Ipinaaresto rin ng San Pablo RTC ang 5 iba pang dawit sa kaso. Non-bailable o walang piyansa ang isinampang kaso laban sa kanila. Nitong Enero lamang nang ilabas ang magkasunod na arrest warrant mula sa Lipa City RTC at sa Santa Cruz RTC laban kay Ang para sa kapareho ring kaso. Pero hanggang ngayon ay nananatiling mailap ang negosyante. Kaliwat kanan po namang batikos ang inabot ni Senador Robin Padilla matapos pong tawaging mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Sinabi ng senador nang dumalo siya sa pagdinig nga po ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga panukala pong paglilimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Git ni Padilla, hindi raw uso sa kanila pong henerasyon noon ang salitang depression. Ni hindi nga raw po alam ng senador ang ibig sabihin nito.
Pero kahit siya, ginamit din po ang salitang depressed noong pong Nobyembre ng ibasura ng International Criminal Court ang hiling po na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ko naman ng isang psychologist na si Elizabeth Pineda, may tuturing parang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanila pong nararamdaman, hindi raw ito sinasabing senyales ng kahinaan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming bata magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga simptomas na kahinaan. Because they're being honest, as matapang nilang hinaharap ngayon itong condition na tinatawag nating depression. Yun nga mga kadita, sunod naman ho natin itong ang si Kong Edgar Erice. Dahil dito, sa impeachment pa rin ho natin ni Marcos Jr. ang ating pag-uusapan. Dahil nga parang sarswela lamang ho talaga at walang sumiseryoso. Lalo na yung mga congressman dyan sa mababang kapulungan. Kaya rekta na rin ho tayo dito. Kung sinusubaybayan yung impeachment complaint na isinampa laban sa atin hong kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, wala na po ito. Ito po ay kinukonsiderang patay na at safe na ho siya hanggang sa susunod na taon. Same period. Ngayon, meron hong congressman na ang turing niya sa pagkakabasura nitong impeachment complaint na ito ay meron pong grave abuse of discretion ang Committee on Justice. At marami siyang mga inilatag na dahilan kung bakit kasi yun ang grave abuse of discretion sa madaling salita po para sa malawak at madali nating maintindihan yung po'y paggamit ng kapangyarihang humusga o humatulo umakto na ang sinasaligan po ay hindi ang batas at hindi yung mga alituntunin na dapat siyang sinunod. Kung bakit, alamin natin kay Congressman Egay Erice. He's now on the line. Kong Egay, magandang hapon. Henry Uri here sa DZRH. Hi, good morning. Good evening, Henry. Yes, sir. Pinapanood ko yung kanina yung inyong video na talagang ipinagdiinan ninyo yung grave abuse of discretion. Can you expound on that? Paano ho ba ito sa madaling maintindihan ng mga tricycle driver, mananahi, sales lady, jeepney driver? Ano bang ibig sabihin ito? Bakit po ninyo nasabing yung pagkakabasura ay tila merong grave abuse of discretion? Yes, kasi alam mo, meron kaming House impeachment rules. At nakalatag doon kung paano dapat ang gagawin ng House of Representatives, particularly yung Committee on Justice, sa determination ng form and substance. Maliwanag doon na sa determination ng substance, dalawa lang yung kailangang hanapin para ma-determine na may substance. Una ay yung recital of facts, yung ano ba yung mga inireklamo. At pangalawa, kung may kaugnayan ba yung nirereklamo sa isang impeachable offense. So parang hindi pa ito yung pag-iimbestiga sa mga, for example, kung may personal knowledge, kung may ebidensya, may mga wala pa dito. Wala pa yan. Ngayon, kung merong maliwanag na allegation of fact, tapos may maliwanag na yung fact na yun ay impeachable offense, dapat may substance. Dapat. Pero yan yung rules ng impeachment sa House. Hindi nila sinunod to. Hinigpitan nila. Gumawa sila ng ibang pamantayan na hindi authorized. Tumalabag sa mismong rules ng House of Representatives. Yun yung naging paghihigpit ba Kong Egay ay through the amendments of your rules or Wala.
basta't meron silang mga sinabi na at maliwanag naman sa akin na meron namang substance, kaya lang pinatay na nila. Ang sinasabi nila, wala, mahina. Paano nga, kung mahina, bakit hindi nila binayaan na lumabas yung katotohanan o lumabas yung mga ebidensya at lumabas yung mga testimonya, tapos nun magusga yung committee. Dapat talaga ay pinakinggan yung paglalabas na ebidensya ng mga complainant. Kaya nga sabi ko, dahil ito ay hindi naman ito ang magdidesisyon kung whether impeachable o hindi, yung House, di ba? Pero pagdating sa procedure, pag nilabag mo yan, may grave abuse of discretion ka, pwede mong idulog sa Korte Suprema. Opo. Sinasabi ko. Alright. So doon sa recital of facts, hindi pa ho kasama roon yung sapin-sapin at maraming mga clippings of evidences and testimonies? Wala pa. Wala pa. Oo. Sinasabi nila, ang Pangulo ay kasabwat sa korupsyon at sinasabi nila, pinirmahan nila yung pagre-release ng program appropriation punta sa mga flood control. Sabi nila na si Pangulong Marcos ang mastermind. So yun, Recital of facts pa lang yun, yung pagbanggit na gano'n. wala pa yung ebidensya. Ngayon, kung totoo yung sinasabi nila o hindi, dapat patunayan nila sa pamamagitan ng mga hearings na dapat ginawa ng Committee on Justice. Pero, hindi, walang substance yan. So dapat po pala, Kong Egay, hindi muna nila kinatay, nag-hearing muna sila para makapag-presenta ng mga ebidensya, yung nag-file. Tama. So walang nangyari ni isang hearing para makapag-depensa yung mga nag-file. Hindi hindi nila binigyan ng pagkakataon to present evidence to justify yung mga evidences nila. At pangalawa, kaya nga sabi ko, hindi rin nalaman yung katotohanan. Hindi rin paboryan sa Pangulo. Bakit? Kasi yung mga akusasyon sa kanya, hindi niya nasagot. Di ba? Ang isang nakalatag ho doong nabanggit na ground for impeachment doon sa ipinalong siyang abogado ay yung di umano'y paggamit ng droga ng ating Pangulo at sinasabi no na he is a drug addict at nakaka-apekto na ito sa kanyang leadership and decision making. Pero no less than the former Senator and Department of Justice Secretary Congresswoman Laila De Lima sinabi na hindi yan ground for impeachment. Yun nga, at ako'y naniniwala doon. Kaya nga sabi ko, hindi naman yung bumoto ko na walang substance yung unang impeachment complaint. Bumoto na may substance yung pangalawang. Yung pangalawa. Yung kay Lisa Masa et al. Yun, kita ko 45 pages at may mga specific allegations based on factual na pangyayari. At yung kung totoo yun, impeachable offense yun. So, yan yung mahalaga. So, hindi ko sinasabing totoo yun o hindi. Di ba? Sinasabi ko, may aligasyon na dapat binigyan ng pagkakataon na maipresenta yung mga ebidensya at magkaroon ng mga sworn statements sa mga testigo. So napakahalaga noong mga hearing na dapat ay ginawa para makapagpresenta ng mga ebidensya yung nagsampa. Pero hindi nangyari. Ngayon, ang binabanggit ninyong maaaring gawin ay idulog ito sa Korte Suprema, tama ba? Maaari. Pwede. Will you initiate? Will you? Ako ang complainant, hindi naman ako complainant. Kaya, kung yung mga complainant, pwede ko sila samahan. Pero definitely hindi kayo mag-i-initiate nito. Hindi dapat. Opo. Ako yung mga complainant. Opo. Amaya, mag-initiate ako, tapos yung pala, atras na sila, hindi naman maganda. Ano ang inyong reaction dun sa sinasabing, alam mo, yung impeachment complaint na yan laban sa Pangulo ay palabas lang yan para at least may magsampa and then matigil na sa susunod na taon na uli. Pero well, of course, 2027 nakita mo naman yung unang impeachment complaint, kaduda-duda. Yung sa Bayan Black,
nakita ko naman maayos. Opo. You may answer or you may not. Kayo ba in-approach na ng Makabayan Black dito si Liza Masa asking for your possible guidance and interference and help? Hindi pa. Hindi pa nagkakausap. Pero willing kayo na sila'y samahan kung sakali? Willing ako. Dahil para malinaw din yung rules namin. Kasi pagkakaroon ng impeachment complaint kay VP Sara, hindi dapat kung ano yung applicable kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung application kay VP Sara. Alright. Again, hindi na malinaw. Kung samantalay ko ng pagkakataon sapagkat napakarami ng issue na naglutangan, napakarami ng pinagtutuunan ng pansin ngayon. Pero yung flood, alam ko kayo isa rin sa matindi ho ang kampanya para po sa pagtuklas ng katotohanan kung sino talaga dapat managot dito sa flood control anomalies. Pero kung ano ba ito, tahimik na ba ito? Wala na bang mangyayari rito? Parang ang katarong hinihingi ng mga hanggang ngayon ay nakalubog sa baha ay hindi pa naisisilbi. Alam mo, talagang nakikita naman natin na kaya hindi mahanap yung katotohanan. Yung administrasyon mismo ang ayaw hanapin yung katotohanan. Nakikita natin, gaya ng ICI, bigla na lang nag-resign yung mga commissioners, hindi na alam kung ano nangyayari. Diba? Yung Senate Blue Ribbon Committee, sabi, involved si Secretary A.S. Bersamin, pero hindi na pinatawag. Ibig sabihin, pagka may lumalapit na yung investigation sa Malacanang, humihinto na. Katulad nitong impeachment complaint na hindi na binigyan ng pagkakataon na mag-imbestiga sa katotohanan. Kaya nga, sa tingin ko, ayan yung problema, ay mismong administrasyon ang ayaw malaman yung katotohanan. At ang masama nito, nakaka-apekto to sa tiwala ng mga investors, at ito yung nagiging dahilan. Kaya kita mo ngayon, talagang noong December, 3% yung gross domestic product natin. Ang mga walang trabaho. Ang libo yung walang trabaho, maraming kumpanya nagsasara, mahina. Kung wala pang bidding, government spending, bagsak. Yung dollar peso exchange rate, bagsak. Takot-takot ang utang natin, 17.7 trillion na. Sabi lang ni Secretary Recto, 200 billion daw yung kapos para sa budget natin sa 2026. Nakita mo, yan ay epekto ng kawalan ng tiwala sa pamahalaan dahil nga dito sa hindi ma-resolve yung problema ng korupsyon. And how the government should address that? Lalong na ho siguro yung tiwala ng ating mga kaalyadong... May papakulong, wala nang papakulong. Ang nakukulong lang yung mga DPWH. Yung mga contractors na hindi naman magkakaroon ng pera na mananakaw kung hindi pinondohan ng gobyerno. At kung hindi mangyayari pinondohan ng gobyerno yung mga flood control, samantalang yung sinabilit nilang budget, hindi mga flood control. Pero nung dumaan sa Kongreso, pinayagan nila na maging flood control. Pinalitan yung halimbawa, yung mga flagship projects, yung Metro Subway na nabili nila dahil hindi nila naponduhan, yung BSR Elevated Rail na hindi nila naponduhan. Dapat may mga 2028, dapat tapos na yung Metro Subway dahil sa hindi nila naponduhan, nilagay nila sa flood control 2032 na. At magbabayad pa ng halos 20% ang mga Pilipino dahil sa pagkakaantala nila. Kung hindi ba nakakapag-alala masyado yung kakapusan ng pondo na 200 billion pesos sa sitwasyon ng mga mahihirap na baka mag-suffer yung social services? Hindi pa siguradong 200 billion yan. Habang bumabagsak yung ekonomiya, lalong kinakapos ang kasi yan, projected income pa lang yan. Yung projected income nga, kapos na naman 200 million. So, ibig sabihin, kung bumagsak yung ekonomiya, lalong hindi makakolekta ng buhay. At yung mga mahihirap na umaasa sa libreng gamot at iba pa mga basic services, baka maapektuhan nito?
Tama yan. At hindi, ang isa pa dyan, ang solusyon dyan, mangutang na mangutang. Aha. Ngayon, ang pinakamataas na alam mo, yung debt to GDP ratio, Oo. nasa ano na tayo ngayon, 63%. Nung panahon ni Pinoy, 51% yung gross domestic product to debt ratio. Oo. Ibig sabihin yan, yung binabayad yung ating kinikita, kulang na para sa pambayad ng mga utang. At baka ho, ang pinangangambahan ng ating mga kababayan ay pagka nangutang ay kinakailangan magdagdag ng buwis para ho naman may pambayad. Oo. Ayun, ang pwede lang, magdagdag ng buwis, mga utang, yung mga magbenta ng mga ari-arian. And that's not... Marami nang gustong ibenta. Oo. Marami nang gustong ibenta, i-privatize. Siguro, mga lupa, hindi ko alam, yung privatization. Pinalagirinig ako, may mga properties na tayo na gustong ibenta. Naku po. Guys, thank you for joining us. Maraming salamat po sa inyo. Ayun nga mga kabdits, na naging mensahe nga ni Kong Egay, talagang niloloko na lang ho tayo nitong gobyerno. Kaya kabdits, susunod na ho natin itong pinakahihintay nyo ho, yung malapit na din hong maging senadora ng ating bansa. Tingnan nyo. Ito, mga kabdits, wala na ho tayong paligoy-ligoy dito kung paano nyo ho birahin ito nga si Martin Luther King at si Marcos Jr. Kaya mga kabdits, react na ho tayo. Hanggang ngayon, hindi pa sinusuli ni BBM ang 203, o hindi pa binabayaran ang 203 billion na estate taxes sa properties ni Ferdinand Marcos na si BBM ang administrator. Kung binayaran po niya kaya yung 203 billion, di mabawas-bawasan naman po ang kahirapan ng Pilipinas. Sa ngayon, pumasa na naman sila ng budget na meron pa ring mga unprogrammed funds. Sinabi na ni Professor Dr. Willie Monsod dyan sa isang interview or open forum. Hanggang ngayon, nandyan pa ang unprogrammed funds sa budget. Iyan po ang ginagawang pocket money ni BBM at ang mga magnanakaw dyan sa kung saan-saan. Kaya, paano po tayo maniniwala na hindi po sila magnanakaw na? Tama. At totoong may reforma na ginagawa si BBM. Puro naman po press release. Puro naman report ng mga kung ano-anong bagay at performance na wala namang kwenta. Dahil tingnan yung latest na report, akyat na naman ang inflation. Ibig sabihin, yung pechay po na binili ko, na 40 pesos ba yun, ay kaliit. Paano po ang mga kababayan natin? Inflation, makyat. Yung economic indicator ng Pilipinas, bumaba. Kaya next po, sana maging host natin dito ay isang ekonomista o dating nagtrabaho sa mga government agencies para na makatulong sa atin analyze kung ano na po ang state of the economy of the Philippines. Pero hindi na po kailangan analysis, na-feel na po yan ng mga tao. Ayan mga kabdit, totoo ho yan na kahit hindi na nga kailangan ng mga economists para alam nyo na magbigay ng opinion kung ano nga ba talaga ang nangyari dito sa ating bansa. Dahil tayo mismo yung inflation ho mga kabdit, lahat ng pamilihin, karne, gulay, tumataas. Alam nyo hindi pa tumataas mga kabdit, hindi ho natin alam lahat kasi pati si Marcos Jr. Mataas na rin ho yung tama sa utak. Kaya kabdit, kung meron ho kayo naging komento, reaction, opinion, sa comment section na lang ho natin pag-usapan at ituloy. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.